Isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong mansyon. Naramdaman ni Mia ang lamig ng alak na unti-unting gumapang sa kanyang puting uniforme, kasabay ng pamumula ng kanyang pisngi na para bang siya ang natapunan ng kumukulong tubig. Sa gitna ng bulwagan, sa harap ng lahat ng mayayaman at makapangyarihang bisita ng mga Montero, nakatayo siya, basang-basa sa mamahaling red wine. "Oops, sorry," sabi ni Zoe, ang mapagpanggap na nobya ni Sir Adrian, ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay puno ng pang-aalipusta. "Hindi kita napansin. You're almost invisible kasi." Isang mahinang tawanan ang umalingaw-ngaw mula sa ilang bisita. Bawat tunog ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Mia. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, ngunit ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Hindi ang mantsa sa kanyang uniforme ang iniisip niya. Hindi ang kahihiyan. Sa isip niya, umalingaw-ngaw ang boses ng doktor mula sa telepono kaninang umaga. "I'm sorry, Miss Sandoval, but there were complications. The cost of the surgery has doubled." Doble. Isang salitang bumasag sa lahat ng natitira niyang pag-asa. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ang perang inipon niya sa loob ng 5 taon ay kulang pa sa kalahati. Si Leo, ang nakababata niyang kapatid. Ang tanging pamilya na natitira sa kanya. Nakahiga ito ngayon sa isang kama sa ospital. Ang puso nito ay unti-unting bumibigay, naghihintay ng isang milagro na hindi niya alam kung paano ibibigay. Napayuko si Mia. Hinayaan ang kanyang buhok, natakpan ang kanyang mukha. Ayaw niyang makita nila ang mga luhang nagbabadyang pumatak sa kanyang mga mata. Bawat segundo na nakatayo siya rito, sa ilalim ng kanilang mapanghusgang tingin ay isang segundong nasasayang. "Zoe, tama na yan." Isang boses na pamilyar at may awtoridad ang pumutol sa tensyon. Si Adrian Montero, ang nag-iisang anak ng kanyang mga amo. Nakatayo ito hindi kalayuan. Ang panga ay mahigpit na nakakuyom. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ngunit ang galit na yon ay hindi para kay Zoe. Nakatuon ito sa isang matandang lalaki sa tabi nito. Ang kanyang ama, si Don Ricardo Montero. Kakatapos lang ng mainit nilang pagtatalo. Lumakad si Adrian palapit. Hindi pinapansin si Zoe. Ang mga mata niya ay dumaan lang kay Mia na parang isa lamang siyang kasangkapan sa bahay. Isang bagay na wala sa lugar. "Linisin mo yan," utos niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Tumango lang si Mia at akmang tatalikod para kumuha ng basahan nang biglang magsalita si Don Ricardo. "Adrian, huwag mong talikuran ang usapan natin. Ang kasal ninyo ni Zoe ay tuloy na tuloy." Huminto si Adrian. Dahan-dahan siyang lumingon, una sa kanyang ama, pagkatapos ay kay Mia. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang ideyang mapanganib at malupit. Isang ngisi ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. "Gusto niyo ng palabas, di ba, Dad?" tanong ni Adrian. Ang boses ay sapat na para marinig ng lahat. "Let's give them a show." Naglakad siya patungo sa gitna ng bulwagan, sa tabi mismo ni Mia. Inilibot niya ang kanyang tingin sa mga bisita, na ngayon ay tahimik na nagmamasid, inaabangan ang susunod na mangyayari. "Kilala niyo ba ang sayaw na pandanggo sa ilaw?" tanong niya sa lahat. Nagkaroon ng bulungan, ang tradisyonal na sayaw ng kandila, isang sayaw na nangangailangan ng pambihirang husay at balanse. Tumingin si Adrian kay Mia, mula ulo hanggang paa, na may halong pang-iinsulto. "Ikaw," sabi niya. Itinuturo siya. "Ikaw ang katulong. Alam mo ba ang sayaw na yon?" Napaatras si Mia. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng malakas. Ang pandanggo sa ilaw. Ang sayaw ng kanyang ina. "Sumagot ka," mariing sabi ni Adrian. Opo, sir." Halos pabulong na sagot ni Mia. "Magaling." Ngumisi si Adrian. "Maglalaro tayo.
Isang laro para sa buhay ng kapatid mo. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Paano niya nalaman? Narinig ko ang pag-uusap niyo sa telepono kanina. Pag-amin ni Adrian na walang bahid ng pagsisisi. Kailangan mo ng pera, di ba? Isang malaking halaga. Bawat salita niya ay parang suntok sa sikmura ni Mia. Ibinibilad niya ang kanyang kahinaan sa harap ng lahat. Simple lang ang laro. Patuloy ni Adrian habang ang lahat ay nakikinig. Sasayawin mo ang pandanggo sa ilaw. 3 kandila, 1 sa ulo, 2 sa mga kamay. Kung matapos mo ang sayaw nang hindi namamatay o nalalaglag ang kahit isang kandila, babayaran ko ang lahat ng gastusin sa ospital ng kapatid mo. Lahat-lahat. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Ang halaga ng operasyon ay hindi biro. Pero, sabi ni Adrian at ang nangisi niya ay lalong lumawak. Kapag nabigo ka, kung may isang kandila lang na mahulog, luluhod ka sa harapan ko at hahalikan mo ang aking sapatos. Dito mismo, sa harap ng lahat. Parang binuhusan ng yelo ang buong pagkatao ni Mia. Ang alok ay isang pag-asa at isang sumpa. Ang kaligtasan ni Leo laban sa kanyang dignidad. Ang kanyang dangal laban sa buhay ng kanyang kapatid. Nakita niya ang mapanuyang tingin ni Zoe, ang malamig na ekspresyon ni Don Ricardo, at ang mga matang mapanghusga ng mga bisita. At nakita niya ang mukha ni Adrian, isang mukha ng arogansya, isang taong nasisiyahang paglaruan ang desperasyon ng iba. Naalala niya ang mukha ni Leo, ang ngiti nito, kahit na nahihirapan. Ang pangako niya sa kanilang ina, bago ito mamatay, na hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang kapatid. Itinaas ni Mia ang kanyang baba. Pinunasan niya ang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng takot at kahihiyan, ay napalitan ng isang determinasyong hindi pa nakikita ni Adrian kailanman. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang desisyon ay buo na. Ano katulong? Tanong ni Adrian. Ang boses ay puno ng panghahamon. Kaya mo ba? O hahalikan mo ang sapatos ko ngayon din? Nakatayo si Adrian. Ang kanyang mga kamay ay nakapamulsa. Isang mayabang na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Pinanood niya ang mga katulong na nagmamadaling mag-ayos ng espasyo, maglagay ng 3 kandila sa sahig at iabot ang posporo sa babae. Kay Mia, inaasahan niyang makikita ang panginginig sa mga kamay nito, ang pag-aatubili, ang takot. Inaasahan niyang magmamakaawa ito, luluhod, at sasabihing hindi nito kaya. Iyon ang magiging perpektong katapusan ng kanyang gabi. Ang ganap na pagpapahiya sa isang hamak na katulong ay magiging isang malinaw na mensahe para sa kanyang ama. Hindi siya maaring kontrolin, ngunit hindi iyon ang nangyari. Kinuha ni Mia ang posporo. Isang kisap lang ay nag-apoy na ito. Kalmado niyang sinindihan ang bawat kandila. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa kanyang seryosong mukha. Pagkatapos, inilagay niya ang isang baso na may kandila sa kanyang ulo at maingat na kinuha ang 2 pa, isa sa bawat kamay. Pumikit siya sandali, huminga ng malalim, at nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nawala na ang babaeng katulong na kinukutya ng lahat. Ang nakatayo sa gitna ng bulwagan ay isang mananayaw. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang baba ay nakaangat. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagmamakaawa, ay nagliliyab ngayon sa isang apoy na mas matindi pa kaysa sa mga kandila. Nagsimula ang musika, isang malumanay na himig ng gitara. At kasabay nito, nagsimula siyang gumalaw. Nawala ang ngisi sa labi ni Adrian. Napalitan ito ng pagtataka. Ang bawat galaw ni Mia ay kontrolado, puno ng sining. Ang kanyang mga paa ay halos hindi lumilikha ng tunog sa sahig na gawa sa marmol. Ang kanyang mga kamay na may hawak na kandila
ay umiikot sa hangin na parang mga alon sa isang tahimik na dagat. At ang kandila sa kanyang ulo, ang pinakamahirap sa lahat, ay nananatiling hindi gumagalaw na para bang ito ay isang korona na likas na nakapatong sa kanya. Hindi ito ang sayaw ng isang baguhan. Hindi ito ang sayaw ng isang taong napilitan lang. Ito ay sayaw ng isang taong ang kaluluwa ay kaisa ng musika. Ang bawat pag-ikot, bawat pagbalanse ay nagsasabi ng isang kwento. Isang kwento ng kalungkutan, ng pagtitiis, at ng hindi matitinag na lakas. Nakalimutan ni Adrian ang kanyang ama. Nakalimutan niya si Zoe. Nakalimutan niya ang dahilan kung bakit niya sinimulan ang kalupitang ito. Ang tanging nakikita niya ay si Mia na naliligo sa ginintuang liwanag ng mga kandila. Ang anino niya sa dingding ay isang higanting imahe ng kagandahan at kapangyarihan. Hindi niya namalayan na napahigpit na pala ang kanyang pagkuyom sa kamao. May kung anong damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi pamilyar. Hindi ito galit. Hindi ito awa. Ito ay paghanga. Isang paghangang may kasamang kirot ng pagsisisi. Sinulyapan niya ang kanyang ina, si Doña Remedios, at lalo siyang nagtaka. Ang kanyang ina, na laging kalmado at may kontrol sa sarili, ay tahimik na lumuluha. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Mia, puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Adrian. Isang halo ng pananabik at pighati. Bumilis ang himig ng musika at bumilis din ang mga galaw ni Mia. Umiikot siya ng mas mabilis. Ang kanyang palda ay bumubuka na parang isang bulaklak. Ang tatlong apoy ay sumasayaw kasama niya, matatag at hindi natitinag. Napigil ng mga bisita ang kanilang paghinga. Ang bulwagan ay napuno ng isang katahimikang halos sagrado. At sa huling nota ng gitara, huminto siya, isang perpektong pose. Ang kanyang mga braso ay nakaunat. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakayuko. Ang tatlong kandila ay patuloy na nagliliyab. Ang kanilang apoy ay matatag na sumasalamin sa kanyang nangingilid na luha. Isang segundo ng katahimikan, pagkatapos, isang malakas na palakpakan ang pumuno sa buong mansyon. Hindi ito isang palakpak ng kagandahang loob. Ito ay isang tunay na paghanga mula sa mga taong nakasaksi sa isang pambihirang talento. Itinaas ni Mia ang kanyang ulo at tumingin ng diretso kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit o ng pagtatagumpay. Ang tanging nakita ni Adrian ay isang tahimik na dignidad, isang dangal na sinubukan niyang yurakan ngunit nanatiling buo at hindi nabasag. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Adrian ang matinding kahihiyan. Ang laro niya ay naging isang kabiguan. Hindi niya napahiya si Mia. Sa halip, siya ang napahiya sa sarili niyang kalupitan. Bago pa man makapagsalita si Adrian o makakilos, ang katahimikan ay muling pinutol. Si Doña Remedios, na may mga bakas pa ng luha sa kanyang pisngi, ay nagsimulang maglakad patungo sa gitna. Ang mga tao ay kusang nagbigay daan. Huminto siya sa harap ni Mia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong at isang di maipaliwanag na pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay ni Mia, isang kamay na may bahid pa rin ng pagod mula sa paglilinis at ngayon ay mula sa pagsasayaw. Ang boses ni Doña Remedios ay nanginginig, sapat lang para marinig nilang dalawa at ni Adrian na nasa malapit. "Sino ang ina mo, Hija?" tanong niya. "Siya ba si Teresa?" Ang tanong ni Doña Remedios ay parang isang malakas na alon na humampas sa pagkatao ni Mia. Sa isang iglap, nawala ang ingay ng palakpakan, ang mga mapanuring mata ng mga bisita, at ang nakakainsultong presensya ni Adrian. Teresa, ang pangalan ng kanyang ina. Isang pangalan na matagal na niyang hindi naririnig mula sa labi ng iba. Isang pangalan na iniingatan niya sa kanyang puso na parang isang hiyas. Tumango si Mia.
Hindi magawang magsalita sa una. Muli siyang tumango. Mas may kasiguraduhan na ngayon. Opo, halos pabulong niyang sagot. Si Teresa Sandoval po ang nanay ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Doña Remedios na para bang isang bigat na matagal na niyang dinadala ay biglang nawala. Hinaplos niya ang pisngi ni Mia, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mga bakas ng kanyang kaibigan sa mukha ng dalaga. Diyos ko, sabi ni Doña Remedios, ang boses ay basag. Alam ko, sa paraan ng paggalaw mo, sa tindig mo, nakita ko siya sa'yo. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Sa gitna ng pagkalito, isang maliit na sinag ng init ang gumapang sa puso ni Mia. Sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya, ang ina pala ni Adrian ang may koneksyon sa kanyang nakaraan. Inakay siya ni Doña Remedios palayo sa gitna, palayo sa mga nagbubulungang bisita. Sumunod lang si Adrian sa likuran nila, tahimik at hindi makatingin ng diretsyo. Pumasok sila sa isang maliit na pasilyo, malayo sa pagdiriwang. Ngunit bago pa man sila makarating sa pribadong silid, isang anino ang humarang sa kanilang daan, si Don Ricardo Montero. Nakatayo ito roon, ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Mia, isang tingin na puno ng lamig at pagkasuklam. Ricardo, mahinang sabi ni Doña Remedios. Hindi siya pinansin ng Don. Dahan-dahan itong lumapit kay Mia. Bawat hakbang ay mabigat at may banta. Katulad na katulad ka ng ina mo, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Maganda, mahusay. Huminto ito sandali. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Pero hangal. Napaurong si Mia, nasaktan sa salitang iyon. Paano niya nasabing hangal ang kanyang ina? Tama na, Ricardo, saway ni Doña Remedios. Ngunit ngumisi lang si Don Ricardo bago sila tinalikuran at naglakad palayo. Na para bang wala siyang sinabing masama. Naiwan si Mia na nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na nagsisimulang umakyat sa kanyang dibdib. Dinala siya ni Doña Remedios sa isang marangyang opisina at pinaupo sa isang malambot na sofa. Dumating si Adrian, nag-abot sa kanya ng isang basong tubig, ngunit hindi siya tiningnan ni Mia. Patawarin mo ang aking asawa. Hija, sabi ni Doña Remedios, umupo sa tabi niya. Huwag mo siyang pansinin. Ang mahalaga, natagpuan na kita. Hinawakan ni Doña Remedios ang kanyang mga kamay. Hindi mo na kailangang magtrabaho dito bilang katulong. Mula ngayon, dito ka natitira sa amin. Ituturing kitang pamilya. Ako na ang bahala sa lahat. Sa pag-aaral mo kung gusto mo. At lalo na sa lahat ng pangangailangan ni Leo. Ang alok ay isang panaginip. Isang napakagandang panaginip na kayang burahin lahat ng kanyang problema. Isang buhay na walang pag-aalala, walang paghihirap. Ngunit sa kanyang isip, umalingaw-ngaw ang salita ni Don Ricardo. Hangal. At bigla niyang naintindihan, ang pagtanggap sa alok na ito ay nangangahulugang paglalagay ng kanyang sarili sa ilalim ng bubong ng isang taong minamaliit ang alaala ng kanyang ina. Ito ay pagiging dependent sa pamilyang minsan amo nang yumurak sa kanyang pagkatao. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang inalis ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak ni Doña Remedios. Maraming salamat po, Doña Remedios. Mula po sa puso ko, nagpapasalamat ako. Magalang niyang sabi. Pero hindi ko po matatanggap. Nagulat si Doña Remedios. Maging si Adrian, na tahimik sa isang sulok, ay napaangat ng tingin. Ang pera po. Para sa operasyon ni Leo. Patuloy ni Mia, ang kanyang boses ay naging mas matatag. Tatanggapin ko po iyon bilang isang utang. Isang utang na sisikapin kong bayaran hanggang sa huling sentimo kapag ako'y nakaipon na. Pero bakit? Tanong ni Doña Remedios.
Tumingin si Mia sa ginang pagkatapos ay kay Adrian. Ang dangal po namin ang tanging yaman na iniwan sa amin ni Mama. Hindi ko po yun isusuko. Gusto kong itaguyod ang kapatid ko at ang sarili ko sa sarili kong mga paa. Tumingin siya ng diretso kay Adrian at sa unang pagkakataon, mula nang matapos ang sayaw, nagsalita siya rito. Babayaran ko ang utang ko sa'yo, Sir Adrian. Pagkatapos ay tumayo siya. Aalis na po ako. Maraming salamat po sa lahat. Yumuko siya bilang paggalang at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Mia, sandali. Tawag ni Doña Remedios, ngunit hindi na siya lumingon pa. Bumalik siya sa maliit na kwarto ng mga katulong, ang tanging lugar na naging tahanan niya sa loob ng mansyon. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at inilagay ang iilang damit niya. Wala siyang gaanong ari-arian. Habang ang araw ay nagsisimula palang sumikat, habang ang mga huhuling bisita ay papaalis pa lang, tahimik na binuksan ni Mia ang pinto sa likod ng kusina. Ang malamig na hangin ng madaling araw ang sumalubong sa kanya. Humakbang siya palabas at sa bawat hakbang palayo sa mansyon ng mga Montero, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Mahirap ang daan sa unahan. Hindi niya alam kung saan siya pupulutin bukas. Ngunit alam niya ang isang bagay. Siya ay malaya. Nang marating niya ang malaking bakal na tarangkahan, hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya patungo sa papalubog na dilim at sa pagsikat ng bagong umaga. 3 buwan. Sa loob ng 3 buwan, binago ni Mia ang abo ng kanyang nakaraan upang maging isang hardin. Ang ingay ng masasayang bata, ang pumuno sa isang maliit at dating abandonadong espasyo sa kanilang komunidad. Ang amoy ng pawis at pananabik ay humalo sa himig ng isang lumang speaker na tumutugtog ng mga katutubong awitin. Ito na ang kanyang mundo ngayon. Ang Teresa Sandoval Dance Studio, isang pangalang nakapinta sa isang piraso ng kahoy sa may pintuan, isang simpleng parangal para sa babaeng nagturo sa kanya kung paano mangarap. Mula sa isang sulok, pinanood ni Mia ang mga bata. Ang ilan ay mali-mali ang hakbang, ang iba naman ay natatawa sa sarili nilang kapalpakan. Ngunit lahat sila ay may iisang kislap sa mga mata, purong kasiyahan. At sa gitna nilang lahat, naroon si Leo. Ang kanyang kapatid. Malusog na ito, malakas, at tumatakbo na para bang hindi kailanman nagkaroon ng butas ang kanyang puso. Ang peklat sa dibdib nito na paminsan-minsan ay nakikita niya kapag nagpapalit ito ng damit ay isang paalala ng laban na kanilang pinagdaanan at pinagtagumpayan. Bawat halakhak ni Leo ay isang musika sa pandinig ni Mia, isang patunay na lahat ng kahihiyan at sakripisyo ay nagbunga. Wala na ang lamig ng mansyon, wala na ang mapanghusgang mga mata. Dito, sa maliit na studio na ito na itinayo niya mula sa natirang pera, sa utang sa uwata niya sa mga Montero, nahanap niya ang kanyang kapayapaan. Ate Mia, tingnan mo. Sigaw ng isang batang babae na nagngangalang Nene habang sinusubukang magbalanse sa isang paa. Ngumiti si Mia. Magaling, Nene. Ituwid mo lang ang likod mo. Lalapit na sana siya para tulungan ang bata nang isang anino ang tumakip sa sikat ng araw mula sa bukas na pinto. Huminto ang pagtawa sa kanyang lalamunan. Ang init sa kanyang puso ay biglang napalitan ng panlalamig na pamilyar. Nakatayo roon si Adrian Montero. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit. Isang simpleng puting t-shirt at maong lang. Wala ang kanyang magarang sasakyan. Sa halip ay isang ordinaryong kotse ang nakaparada sa labas. Hindi siya pumasok. Nakatayo lang siya sa may pintuan, tahimik na pinapanood ang eksena sa loob. Ang kanyang muka ay may ekspresyong hindi mabasa ni Mia. Biglang tumahimik ang mga bata, naramdaman ang pagbabago sa kapaligiran. Tumingin sila mula kay Mia patungo sa estranghero sa pinto. Naramdaman ni Mia ang paninikip ng kanyang dibdib, ang mga alaala ng gabing iyon, ang alak, ang hamon,
Ang mga salitang tumusok sa kanyang pagkatao ay bumalik na parang isang masamang panaginip. Ano ang ginagawa niya rito? Naglakas loob siyang maglakad palapit. Bawat hakbang ay isang paglaban sa sarili niyang pagnanais na tumakbo at isara ang pinto sa mukha nito. Anong kailangan mo, sir? Tanong niya. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Tumingin si Adrian sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Mia ang isang bagay na iba sa mga mata nito. Wala na ang pagmamataas. Napalitan ito ng isang bagay na tila pagsisisiw. Adrian na lang, sabi niya. At ako, gusto ko lang sanang... Tumingin siya sa paligid, sa mga dingding na may pintura na nagbabalat, sa bubong na halatang may mga butas. Gusto ko sanang tumulong. Natawa si Mia, isang tawang walang saya. Tumulong? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi para sa'yo, Mia. Mahinahong sabi ni Adrian, hindi natinag sa lamig ng kanyang boses. Para sa kanila. Itinuro niya ang mga bata. Nagtayo ako ng isang foundation, isang cultural foundation. Ang layunin nito ay suportahan ang mga artist na tulad mo. Tulad ng mga batang ito, may inabot siyang isang folder. Nag-atubili si Mia na kunin ito. Hindi ito limos. Mabilis niyang idinagdag na para bang nabasa niya ang isip ni Mia. Ito ay isang partnership, isang proposal. We will fund your studio, provide you with a better location, better equipment, everything you need. Ang tanging kapalit ay ang pamunuan mo, ang dance program ng foundation. Pinakinggan ni Mia ang bawat salita. Hinahanapan ng butas, ng hidden agenda, ng insulto. Ngunit ang tono ni Adrian ay puno ng sinseridad. Tila ba ito ay isang taong desperadong itama ang isang pagkakamali? Bakit? Tanong ni Mia. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Bakit mo ginagawa ito? Tumingin si Adrian sa malayo, sa mukha ni Leo na masayang nakikipaghabulan. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dahil sa loob ng 3 buwan, hindi ako nakatulog ng maayos. Dahil ang imahe ng pagsasayaw mo noong gabing iyon ay hindi maalis sa isip ko. Pagamin niya. At dahil nakita ko kung ano ang kayang gawin ng pera para sirain ang isang tao. Ngayon, gusto kong makita kung kaya rin itong bumuo ng isang bagay na maganda. Inabot niya ulit ang folder. Sa pagkakataong ito, dahan-dahang kinuha ito ni Mia. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Adrian. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang braso. Isang kuryenteng pareho nilang naramdaman. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay isang detalyadong plano, mga legal na dokumento, at isang budget na higit pa sa kaya niyang pangarapin. Ito ang pagkakataon na mapalago ang kanyang studio, na matulungan ang mas maraming bata, na mabigyan sila ng kinabukasang hindi niya naranasan. Ngunit ang alok ay galing sa kanya. Ang lalaking sumira sa kanyang dangal. Ang puso niya ay nagtatalo. Ang isip niya ay sumisigaw ng huwag. Dahil ang pagtitiwala ay isang bagay na matagal nang namatay sa kanya. Ngunit ang pangarap niya para sa mga bata ay sumisigaw ng sige. Itiniklop niya ang folder. Tumingin siya kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay isang bagyo ng nag-uumpugang emosyon. Pag-iisipan ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang bulong. Isang boses na nagpapakita ng kanyang panloob na laban. Tumango si Adrian. Tila naiintindihan ang bigat ng kanyang desisyon. Sige, maghihintay ako. Tinalikuran niya ito at naglakad pabalik sa gitna ng studio. Pilit na ngumingiti sa mga bata. Ngunit ang folder sa kanyang kamay ay parang napakabigat. Isang susi sa kanyang mga pangarap. Ngunit marahil ay isa ring susi pabalik sa isang bangungot. Isang linggo na ang lumipas mula nang ibigay ni Adrian ang kanyang alok.
At araw-araw, bumabalik siya sa studio, hindi bilang isang aroganteng milyonaryo, kundi bilang isang voluntaryo. Siya ang nagkumpuni ng mga sirang upuan. Siya ang nagpintura ng mga dingding na kupas na. Siya ang bumili ng bagong speaker gamit ang sarili niyang pera nang biglang masira ang luma. Sa bawat pagpako niya ng martilyo, sa bawat pagod na nararamdaman niya sa ilalim ng init ng araw, may isang bahagi sa kanya na nasisiyahan. Isang kasiyahang simple at totoo na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng kanyang malamig na opisina sa Montero Corporation. Ngunit sa bawat ngiti na ibinibigay sa kanya ng mga bata, sa bawat sulyap ng pagtataka mula kay Mia, isang tinik ng pagkakasala ang lalong bumaon sa kanyang dibdib. Dahil alam niya na ang lahat ng ito ay isang magandang kasinungalingan. Isang hapon, habang tinutulungan niya ang mga bata sa kanilang merienda, tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan sa screen, Don Ricardo. Tumayo siya at lumayo ng kaunti. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Dad," sagot niya, "kumusta ang charity work mo?" Tanong ng kanyang ama. Ang boses ay puno ng pangungutya. "Nahuli mo na ba ang isda?" Napatingin si Adrian kay Mia na abala sa pagpunas sa mukha ng isang bata. "Malapit na," sagot niya. Ang boses ay mas mahina kaysa sa gusto niya. "Kailangan ko lang ng kaunti pang oras." "Huwag mong sayangin ang oras ko, Adrian," mariing sabi ni Don Ricardo. "Ang lupa ay nabili na. Ang mga plano ay handa na. Ang kailangan na lang ay ang pirma niya sa kontrata. Huwag mong kalimutan ang dahilan kung bakit ka nandyan." Bago pa man makasagot si Adrian, ibinaba na ng kanyang ama ang tawag. Napakuyam siya ng kamao, isang pamilyar na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Ngunit nang lumingon siya at makita ang payapang eksena sa loob ng studio, ang galit ay napalitan ng isang mapait na lasa ng kahihiyan. Maya-maya lang, isang malakas na iyak ang pumutol sa ingay. Si Nene, ang isa sa mga pinakamakulit na bata, ay nadapa at nagasgasan ang tuhod. Bago pa man makakilos si Mia, sa isang iglap, automatikong lumuhod si Adrian sa tabi ng bata. "Shh, tahan na," sabi niya sa isang malumanay na boses na kahit siya ay nagulat na kaya niyang gawin. "Tingnan natin yan. Maliit lang na sugat. Mas malakas ka pa riyan, di ba?" Maingat niyang sinuri ang sugat pagkatapos ay ngumiti sa bata. Gumawa siya ng isang nakakatawang muka na nagpangiti kay Nene sa gitna ng pag-iyak nito. Dinala niya ito sa maliit na first aid kit at siya mismo ang gumamot sa sugat. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nahuli niya si Mia na nakatitig sa kanya. Ang mga mata nito, na laging puno ng pagbabantay at pagdududa, ay may bahid ngayon ng pagkalito. Isang maliit na siwang sa pader na itinayo nito sa kanilang pagitan. Nang gabing iyon, isang malakas na ulan ang bumuhos. Nag-uumpisa ng magligpit si Mia para umuwi nang mapansin niya ang isang malakas na tulo mula sa bubong, sa mismong lugar kung saan nakalagay ang mga bagong kagamitan na binili ni Adrian. Habang nagpapanik si Mia sa paghahanap ng mga timba, bumalik si Adrian basang-basa ng ulan. "Naiwan ko ang susi ko," sabi niya. Ngunit huminto nang makita ang sitwasyon. "Tutulungan na kita." Magkasama silang umakyat sa isang lumang hagdanan, naglagay ng pansamantalang panakip. Sa liit ng espasyo, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Ang tanging naririnig lang ay ang patak ng ulan sa yero at ang kanilang sariling paghinga. "Salamat," sabi ni Mia, hindi tumitingin sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na pinasalamatan siya nito. "Wala yon," sagot ni Adrian. "Mia, bakit ka nagsimula ng ganito?" Tumingin ito sa kanya. Sa dilim, na may kaunting liwanag lang mula sa bintana, nakita ni Adrian ang lalim ng kanyang mga mata. "Dahil ito ang pangarap ni Mama," sagot niya.
Ang ituro ang sayaw sa mga batang walang kakayahang magbayad. Para sa kanya, ang sayaw ay hindi isang luho. Ito ay isang lengguwahe ng kaluluwa. Tumango si Adrian, naiintindihan ang bawat salita. Dahil sa mga nakaraang araw, nagsimula na rin siyang maintindihan ang lengguwaheng iyon. Naiwan sila sa isang komportableng katahimikan, pinapakinggan ang ulan. Ang maskara ni Adrian ay parang unti-unting nalulusaw at sa unang pagkakataon, gusto niyang maging totoo kay Mia. Ngunit ang boses ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Bumaba na sila. Habang nagpupunas si Mia ng kanyang mga kamay, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay kalmado na. "Sige," sabi niya, na ikinagulat ni Adrian. "Bukas, pag-usapan natin ulit ang tungkol sa kontrata." Isang alon ng tagumpay ang dapat sana'y naramdaman ni Adrian. Ang plano ay gumagana. Malapit na siyang manalo. Ngunit habang tinititigan niya ang mukha ni Mia, na ngayon ay may bahid ng pagtitiwala, hindi tagumpay ang kanyang naramdaman. Isang matinding, nakakadurog na bigat ng pagkakasala. Pagising ni Mia kinaumagahan, may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Pinagmasdan niya ang natutulog na mukha ni Leo, payapa at walang alalahanin. Napangiti siya. Marahil, ito na ang simula. Marahil nagkamali siya sa paghusga kay Adrian. Marahil ang mga tao ay tunay na nagbabago. Dala ang bagong pananaw na ito. Nagtungo siya sa studio. Handa nang buksan hindi lang ang pinto ng kanyang studio, kundi pati na rin ang isang maliit na bahagi ng kanyang puso. Nadatnan niya si Adrian doon, naghihintay na sa labas. Ngumiti ito sa kanya, ngunit napansin ni Mia na ang nangiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May kung anong kaba sa tindig nito na hindi niya napansin noon. "Handa ka na bang pag-usapan?" tanong ni Adrian. Tumango si Mia. "Oo, pero..." Inilibot niya ang tingin. "Parang may kulang." "Anong kulang?" "Wala ang mga bata," sabi ni Mia na may ngiti. "Sila ang dahilan ng lahat ng ito. Gusto kong malaman nila na magkakaroon na sila ng mas magandang lugar para sumayaw." Isang anino ang dumaan sa mukha ni Adrian, ngunit mabilis din itong nawala. Sige. Oo naman." Habang hinihintay nila ang pagdating ng mga bata, may dalawang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa harap ng studio. Nanlamig si Mia nang makita kung sino ang bumaba mula sa unang sasakyan. Si Don Ricardo Montero, nakasuot ng isang mamahaling suit, ang mukha ay walang emosyon. Sa likuran niya ay ilang mga lalaking mukhang abogado. Biglang bumigat ang hangin. Ang pag-asa na ramdaman niya kanina ay nagsimulang magkalamat, napalitan ng isang pamilyar na takot. Tumingin siya kay Adrian. Anong ginagawa niya dito? Hinanap niya ang mga mata ni Adrian, naghahanap ng sagot, ng paliwanag, ngunit umiwas ito ng tingin. At sa sandaling iyon, alam na ni Mia. May mali. Isang malaking pagkakamali. "Magandang umaga, Miss Sandoval." Bati ni Don Ricardo. Ang boses ay malamig at parang negosyo lang, na para bang hindi sila nagkita sa isang sitwasyong puno ng kahihiyan. "Pasensya na kung naabala namin ang umaga mo. Narito lang kami para sa isang mabilis na pagbisita." Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatayo. Ang folder na naglalaman ng kontrata ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. "Naiintindihan ko na naibigay na sa iyo ng anak ko ang aming alok," patuloy ni Don Ricardo, habang ang isa sa kanyang mga abogado ay naglalatag ng mga dokumento sa isang maliit na mesa. Ngunit may isang maliit na detalye na kailangan mong malaman bago ka pumirma. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng yelo. Dahan-dahang tumutusok sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang mga makakapal na dokumento na may mga selyo at pirma. "Ang Montero Corporation," sabi ni Don Ricardo na may bahagyang ngiti.
ay ang bagong may-ari ng buong lupang ito. Parang isang malakas na kulog ang narinig ni Mia kahit na napakakinang ng sikat ng araw. Tumingin siya sa paligid ng kanyang munting studio, ang bagong pinturang dingding, ang mga inayos na upuan, ang sahig kung saan pinapangarap ng mga bata ang kanilang kinabukasan. At lahat ng yon, sa isang iglap, ay hindi na sa kanya. Ang ibig sabihin lang nito, sabi ng Don, na para bang nagpapaliwanag sa isang batang hindi nakakaintindi, ay may kaunting pagbabago sa ating kasunduan. Kinuha niya ang folder mula sa kamay ni Mia at itinapon ito sa sahig. Pagkatapos, kinuha niya ang bagong set ng mga dokumento mula sa mesa at inilapag ito sa harap niya. "This is not an offer, Miss Sandoval," sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay naging matigas na. "This is your reality." Nanginginig ang mga kamay ni Mia habang binubuksan niya ang kontrata. Nakita niya ang kanyang pangalan. Nakita niya ang titulong Artistic Director. Ngunit ang mga kondisyon ay iba na. Siya ay magiging empleyado ng Montero Corporation. Ang lahat ng kanyang programa ay dadaan sa kanilang aprobasyon. Ang studio ay hindi na magiging libre. Ito ay magiging isang for-profit na sangay ng kanilang foundation. At ang pinakamasakit sa lahat, may 1 linggo ka para pumirma, sabi ni Don Ricardo na para bang nag-uutos lang ng kape. Kung hindi, ang lugar na ito, kasama ang lahat ng pangarap mo, ay gigibain para magtayo ng isang commercial building, isang ultimatum, hindi isang alok, hindi isang partnership, isang pagbabanta. Nabitawan ni Mia ang mga papel. Ang mga ito ay lumipad at kumalat sa sahig na parang mga patay na dahon. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa mga luhang nag-uunahan. Ang lahat ng kabaitan ni Adrian, ang pag-aayos ng upuan, ang paggamot sa sugat ni Nene, ang pag-uusap nila sa ilalim ng ulan, lahat ay isang palabas, isang masalimuot at malupit na bitag. At siya ang naging pain. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin mula sa nagkalat na papel patungo sa mukha ni Adrian na nakatayo sa likod ng kanyang ama, tahimik at nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Sabihin mong hindi totoo. Sabihin mong napilitan ka lang. Ngunit nanatili itong tahimik, ang mukha ay isang maskara ng pagsisisi at matinding kahihiyan. Ang kanyang katahimikan ang pinakamasakit na sagot. Ito ang kanyang pag-amin. "Wala kang pagpipilian," sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay ang huling pako sa kabaong ng pag-asa ni Mia. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay isang nakabibinging katahimikan. Nakaupo si Adrian sa tabi ng kanyang ama sa loob ng marangyang sasakyan. Ngunit pakiramdam niya ay milya-milya ang layo nila sa isa't isa. Ang amoy ng leather at mamahaling pabango ay parang nakakasakal. Sa bawat pag-ikot ng gulong, lalong bumibigat ang kanyang dibdib na para bang may isang malaking bato na nakadagan dito. "Magaling ang naging trabaho mo, anak." Bumasag si Don Ricardo sa katahimikan, hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. "Sa huli, lahat ng tao ay may presyo. Kailangan mo lang alamin kung magkano." Hindi sumagot si Adrian. Tumingin lang siya sa labas ng bintana, pinapanood ang mga gusali at mga taong dumadaan. Ngunit wala siyang tunay na nakikita. Ang tanging imahe sa kanyang isip ay ang mukha ni Mia, ang pag-asa, na naging pagtataka at sa huli ay naging isang basag na salamin ng pagtataksil. Pagdating sa mansyon, hindi na niya natiis. Habang ang kanyang ama ay dumiretso sa opisina nito para ipagdiwang ang kanyang tagumpay, lumabas si Adrian, hinayaan ang sariling mabasa ng ulan na nagsisimula ng pumatak. Bumalik siya sa sasakyan at pinaandar ito. Isang lugar lang ang nasa isip niya. Nang huminto siya sa tapat ng maliit na eskinita, patungo sa bahay ni Mia, ang ulan ay isa ng malakas na buhos. Bumaba siya at tumakbo. Hindi alintana ang panlalamig.
Huminto siya sa harap ng isang maliit at simpleng pinto. Kumatok siya. Walang sumagot. Kumatok siya ulit. Mas malakas na ngayon. Mia, please. Mag-usap tayo. Narinig niya ang mga yabag sa loob. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sapat lang para makita niya ang isang piraso ng kanyang mukha. Ang mga mata niya ay namumugto at walang buhay. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng ulan. Patawarin mo ako, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko sinasadya na saktan ka ng ganito. Hindi mo sinasadya? Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Mia. Lahat ng ginawa mo, Adrian, ay isang pagpili. Pinili mong magpanggap. Pinili mong magsinungaling. Pinili mong sirain ang nag-iisang bagay na meron ako. Kaya huwag mong sabihin sa akin na hindi mo sinasadya. Napilitan lang ako. Sigaw niya. Ang kanyang desperasyon ay humahalo na sa ingay ng ulan. Ang ama ko. Ang ama mo? Putol ni Mia. Hanggang kailan ka magtatago sa likod niya? Ikaw ang pumunta sa studio ko. Ikaw ang ngumiti sa mga bata. Ikaw ang tumingin sa mga mata ko at naniwala ako sa'yo. Napaatras si Adrian na para bang sinampal siya ng mga salitang yon dahil totoo ang lahat. Umalis ka na, sabi ni Mia at dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Mia, sandali. Sinubukan niyang pigilan, ngunit huli na. Ang tunog ng paglock ng pinto ay ang huling tunog na kanyang narinig. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng ulan, basang-basa, talunan at durog. Ang sakit na nakita niya sa mga mata ni Mia ay 1,000 beses na mas matindi kaysa sa anumang galit o parusa na maibibigay ng kanyang ama. Bumalik siya sa mansyon, isang naglalakad na anino. Pagpasok niya sa sala, naroon ang kanyang ina, si Doña Remedios, naghihintay sa kanya. Ang mukha nito ay isang maskara ng pagkabigo. Narinig ko ang nangyari, sabi nito, ang boses ay puno ng pighati. Wag Adrian, pigil ni Doña Remedios. Wala akong gustong marinig na paliwanag. Ang gusto kong malaman, masaya ka ba? Masaya ka ba na naging kasangkapan ka ng iyong ama para sa kanyang paghihiganti? Paghihiganti? Tanong ni Adrian, naguguluhan. Umupo si Doña Remedios. Ang ama mo, minahal niya noon si Teresa. Ngunit mas pinili ni Teresa ang isang simpleng musikero. Hindi niya matanggap na mas pinili ng isang babae ang pag-ibig kaysa sa yaman. Ang galit niya kay Mia ay galit niya sa nakaraan. Ngayon, naintindihan na ni Adrian ang lahat. Ang mga salitang hangal na sinabi ng kanyang ama. Ang malalim na galit nito. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Ito ay personal. Pumunta siya sa opisina ng kanyang ama at pumasok ng walang katok. Kailanman ay hindi ka magiging katulad ko. Sigaw ni Don Ricardo nang makita ang determinasyon sa mukha ng anak. Mahina ka. Tumingin si Adrian sa kanyang ama, hindi na may takot, kundi may awa. Salamat sa Diyos. Halos pabulong niyang sagot. Dahil kung ang pagiging katulad mo ay nangangahulugang pagsira sa mga taong walang kasalanan para lang pagalingin ang sarili mong mga sugat, mas gugustuhin ko pang maging mahina. Tinalikuran niya ang kanyang ama na naiwang nakatulala sa kanyang kinatatayuan. Sa kanyang silid, nakita ni Adrian ang imbitasyon para sa press conference na inayos ng kanyang ama, pagpapakilala sa bagong yugto ng sining Pilipino. Isang malaking kasinungalingan. Alam niyang hindi darating si Mia. Bakit pa siya darating? Para tanggapin ang pagkatalo? Ngunit habang tinititigan niya ang papel, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng 2 salita lamang. Darating ako. I will come. Nanlaki ang mga mata ni Adrian.
Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ba ay pagsuko? O ito ba ang simula ng isang bagong laban? Ang ballroom ng isang five-star hotel ay isang dagat ng kumikinang na ilaw at nag-uumpugang mga boses. Para sa isang katulad ni Mia na sanay sa simpleng buhay, ang lugar ay nakakasilaw at nakakabingi. Ngunit habang naglalakad siya sa makapal na karpet patungo sa entrance, walang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mga hakbang. Nakatayo siya sa labas ng malalaking pinto, huminga ng malalim at inayos ang kanyang suot. Isang simpleng Filipiniana dress, luma ngunit malinis. Ito ang damit na isinuot ng kanyang ina sa huling pagtatanghal nito. Ngayong gabi, hindi lang ito isang damit. Ito ay isang baluti. Sa loob, naririnig na niya ang boses ni Don Ricardo Montero sa entablado, puno ng pagmamalaki at pekeng kabutihan. Isang pundasyon na mag-aangat sa ating sining at kultura. Ito na. Binuksan ng isang staff ang pinto para sa kanya. Sa isang iglap, ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Ang mga kamera ay mabilis na umikot. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong. Nakita niya sila sa entablado. Si Don Ricardo, na bahagyang natigilan, ang mukha ay mabilis na bumalik sa isang mapagkunwaring ngiti. At sa tabi nito, si Adrian. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Adrian, nakita ni Mia ang isang bagyo, pagkagulat, pagsisisi at isang tanong na hindi masabi ng kanyang mga labi. Anong ginagawa mo dito? Nagpatuloy siya sa paglalakad, taas noo, hanggang sa maupo sa isang bakanteng silya sa harapan. At narito na pala ang ating panauhing pandangal, sabi ni Don Ricardo, na para bang ang lahat ay bahagi ng kanyang plano. Ang magiging artistic director ng ating pundasyon, Miss Mia Sandoval. Isang magalang na palakpakan ang sumunod. Pagkatapos ng maikling talumpati ni Adrian, na halatang pilit at walang buhay, tinawag na ang kanyang pangalan. Miss Sandoval, maaari ka bang umakyat sa entablado para tanggapin ang posisyon at magbigay ng ilang salita? Tumayo si Mia. Bawat hakbang paakyat sa entablado ay parang isang paglalakbay. Dinaanan niya ang alaala ng kanyang ina, ang mukha ni Leo, ang mga ngangiti ng mga bata sa studio. Hindi na ito para sa kanya. Ito ay para sa kanilang lahat. Inabot sa kanya ni Adrian ang mikropono. Ang kanilang mga kamay ay muling nagdampi, ngunit sa pagkakataong ito, malamig na ang kuryente. Isang kuryenteng puno ng paalam. Humarap siya sa mga tao, sa mga kumukislap na kamera. Ngumiti siya, isang ngiting kalmado at puno ng determinasyon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bahid ng panginginig. Nagpapasalamat po ako sa Montero Corporation para sa oportunidad na ito. May diin sa salitang oportunidad na tanging si Adrian at Don Ricardo lang ang nakaintindi. Isang malaking karangalan po na bigyan ng pansin, ang sining ng sayaw. Isang sining na malapit sa puso ng aking yumaong ina, si Teresa Sandoval. Ngumiti si Don Ricardo, nasisiyahan sa takbo ng mga pangyayari. Dahil po sa karangalang ito, patuloy ni Mia, at dahil sa malalim na paggalang ko sa alaala ng aking ina at sa pangarap ng mga bata sa aming komunidad, buong puso ko pong huminga siya ng malalim. Tinatanggihan ng alok na ito. Isang nakabibinging katahimikan. Ang nangiti sa mukha ni Don Ricardo ay naglaho. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ang pundasyong ito na ipinapakilala sa inyo ngayong gabi, sabi ni Mia, ang kanyang boses ay hindi tumaas ngunit puno ng bigat. Ay hindi isang tulong. Ito ay isang hawla, isang magandang hawla na gawa sa ginto, pero isang hawla pa rin. Nagsimula ang bulungan sa mga manonood. Ilang linggo na ang nakalipas, ang Montero Corporation, sa ilalim ng pamumuno ni Don Ricardo Montero, ay lihim na binili ang lupa kung saan nakatayo ang aking munting studio.
Ang alok na maging artistic director ay hindi isang paanyaya. Ito ay isang ultimatum, isang banta na kung hindi ako papayag, ang studio, ang tahanan ng pangarap ng maraming bata, ay gigibain. Isa itong kasinungalingan, sigaw ni Don Ricardo. Sinusubukang agawin ang mikropono, ngunit mabilis na umiling si Mia. Hindi po ito kasinungalingan. Tumingin siya sa isang technician sa likod ng entablado, isang kaibigan ng isang reporter na palihim niyang kinausap. Tumango ang technician. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likuran ni Don Ricardo na kanina'y nagpapakita ng logo ng foundation ay nagbago. Ipinakita nito ang isang malinaw na kopya ng dokumento, isang notice of eviction, naka-address sa Teresa Sandoval Dance Studio. At may petsang isang linggo mula ngayon. Isang malakas na hiyawan ng pagkagulat ang pumuno sa buong ballroom. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash na parang kidlat. Ang mga reporter ay nagsimulang magsigawan ng mga tanong. Nagsimula ang kaguluhan. Sa gitna ng lahat ng ingay, sa gitna ng pagguho ng imperyo ng kasinungalingan ng mga Montero, nanatiling nakatayo si Mia. Binitawan niya ang mikropono. Ang laban ay tapos na. Hindi niya pinansin ang mga reporter na sumusugod sa entablado. Hindi niya pinansin ang mukha ni Don Ricardo na namumula sa galit at kahihiyan. Isang tao lang ang hinanap ng kanyang mga mata. Si Adrian. Nakatayo ito roon. Sa gitna ng kaguluhan, hindi gumagalaw. Nakatingin ito sa kanya. Sa mga mata nito, nakita ni Mia ang pagbagsak ng lahat. Ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang pagtataksil, ang mundong kanyang kinagisnan. Nagkatinginan sila, dalawang kaluluwa na pinagtagpo at winasak ng apoy at kahihiyan. Ang sumunod na araw ay isang bagyo. Ang mukha ni Don Ricardo Montero ay nasa lahat ng pahayagan at news channel. Ang Montero Cultural Foundation ay naging simbolo ng corporate greed at panlilinlang. Ang stock market value ng kanilang kumpanya ay bumagsak sa loob lamang ng ilang oras. Ang pangalang Montero, na dating simbolo ng kapangyarihan at yaman, ay naging simbolo na ngayon ng kahihiyan. Para kay Adrian, ang bagyo sa labas ay walang-wala kumpara sa bagyong nagaganap sa loob ng mansyon. Nakatayo siya sa opisina ng kanyang ama. Pinapanood itong maghagis ng mga gamit sa sahig. Ang dating kontrolado at makapangyarihang Don ay isa na ngayong halimaw na nasugatan, sumisigaw at nagwawala. "Sinira mo ako!" sigaw ni Don Ricardo. Itinuturo ang nanginginig na daliri kay Adrian. "Dahil sa kahinaan mo, dahil sa babaeng yon. Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan ko." "Ang sinira ko lang po ay ang mga kasinungalingan ninyo," mahinahong sagot ni Adrian. Isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Napakagatlabi si Adrian. Nilalasap ang alat ng sarili niyang dugo. Hindi siya gumanti. Hindi na siya natatakot. "Wala kang kwentang anak," sigaw ulit ng kanyang ama. "Mula ngayon, wala ka nang mamanahin. Wala ka nang access sa pera ng pamilya. Hindi na kita kinikilalang anak. Wala ka nang anak." Ang mga salitang yon, na dapat sana'y dumurog sa kanya, ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Tumingin siya sa mata ng kanyang ama, ang mga matang minsan niyang sinubukang kunan ng aprobasyon. "Kung ganoon," sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay kalmado, "wala na rin akong ama." Tinalikuran niya ang kanyang ama sa unang pagkakataon sa buong buhay niya. Naglakad siya palabas ng opisina, palayo sa sigaw at sa mga basag na gamit, at hindi na lumingon pa. Nag-impake siya ng isang maliit na bag, mga simpleng damit lang. Iniwan niya ang lahat ng mamahaling gamit, ang mga relos, ang mga susi ng kotse. Habang pababa siya sa hagdanan, nakita niya ang kanyang ina, si Doña Remedios, na naghihintay. May lungkot sa mga mata nito, ngunit meron ding paghanga. "Saan ka pupunta?" tanong nito. "Hindi ko po alam," pag-amin ni Adrian. "Magsisimula po ako ulit.
Sa malayo, niyakap siya ng kanyang ina, isang yakap na mahigpit at puno ng pagmamahal. Mag-iingat ka, anak. Ipinagmamalaki kita. Iyon lang ang tanging basbas na kailangan niya. Kinabukasan, habang ang pangalan ni Adrian Montero ay binubura sa lahat ng dokumento ng kumpanya, isang bagong pangalan ang gumawa ng ingay. Si Doña Remedios Montero ay nagpatawag ng sarili niyang press conference. Sa harap ng parehong mga reporter na sumaksi sa pagbagsak ng kanyang asawa, tumayo si Doña Remedios hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang leader. Inaanunsyo ko po ngayon ang aking legal na paghiwalay kay Mr. Ricardo Mo Montero. Simula niya na lalong ikinagulat ng lahot. At bilang pagpapatunay na ang sining ay hindi dapat maging kasangkapan ng kasakiman, gagamitin ko ang sarili kong yaman, ang aking personal na mana, upang magtayo ng isang tunay na pundasyon. Ito ang Teresa Sandoval Cultural Foundation. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay puno ng kombiksyon. Isang pundasyong transparent, tapat, at nakatuon sa pagtulong sa mga batang nangangarap. At para pamunuan ito, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang kapantay at kasosyo sa Board of Directors. Inaanyayahan ko si Miss Mia Sandoval. Sa isang maliit na apartment, pinapanood ni Mia ang lahat sa isang lumang telebisyon. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Maya-maya, nagkita sila ni Doña Remedios sa isang tahimik na kapihan. Hindi ito isang alok na may kapalit hija, sabi ng ginang, hinahawakan ng kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ito ay isang paanyaya. Tulungan mo akong itaguyod ang sining para sa alaala ng iyong ina at para sa kinabukasan ng mga bata. Tumingin si Mia sa mga mata ni Doña Remedios. Nakita niya roon ang sinseridad. Nakita niya ang paggalang. Nakita niya ang tunay na pagtulong. Tumango siya. Isang malaking karangalan po. Bago siya umalis, naglakas loob siyang magtanong. Si Adrian po, nasaan na siya? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Remedios. Umalis na siya. Naghahanap ng sarili niyang daan. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Mia sa kanyang kama, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa para sa bagong simula. Ngunit bago siya matulog, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang pamilyar na numero na akala niya ay hindi na niya makikita. Isang salita lang ang nakasulat, patawad. Hindi siya nag-reply. Inilapag niya ang cellphone sa tabi niya at ipinikit ang kanyang mga mata. Hinayaan ang kapayapaan na dalhin siya sa kanyang mga panaginip. 6 na buwan ang lumipad na parang isang magandang panaginip. Ang Teresa Sandoval Dance Studio ay hindi na isang maliit at tagpi-tagping lugar. Isa na itong malawak at maliwanag na gusali, ang sentro ng Teresa Sandoval Cultural Foundation. Ang sahig ay gawa na. Sa makinis na kahoy, ang mga salamin ay mula sahig hanggang kisame at ang musika ay tumutunog mula sa isang state-of-the-art na sound system. Ngunit para kay Mia, ang pinakamagandang tanawin pa rin ay ang mga mukha ng mga bata. Mas marami na sila ngayon, mula sa iba't ibang komunidad na malayang sumasayaw, tumatawa at nangangarap. Siya ay hindi na lang isang simpleng guro. Siya ay isang inspirasyon, isang kwento ng tagumpay na naitampok na sa maraming magasin at palabas sa TV. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang si Mia. Ang babaeng mas gustong maupo sa sahig kasama ang kanyang mga estudyante kaysa sa isang magarbong opisina. Isang hapon, habang pinapanood niya ang kanyang mga advanced students na nag-e-ensayo para sa isang malaking pagtatanghal, naramdaman niya ang isang tapik sa kanyang balikat. Si Doña Remedios na may dalang 2 tasa ng kape. Ang gagaling na nila, sabi ng ginang habang umuupo sa tabi niya sa sahig.
Salamat po sa tiwala ninyo, sagot ni Mia. Tinatanggap ang kape. Huwag mo akong pasalamatan, sabi ni Doña Remedios. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Tumingin ito sa kanya na may ngiti. May pupuntahan ako sa isang probinsya sa susunod na linggo. Isang maliit na community center na humihingi ng tulong sa ating foundation. Gusto mo bang sumama? Pumayag si Mia. Ang pag-abot sa mas maraming komunidad ay bahagi ng kanilang misyon. Ang community center ay simple lang, nakatayo sa tabi ng dagat. Ang hangin ay sariwa at ang tunog ng mga alon ay payapa. Habang naglalakad sila, ni Doña Remedios, isang pamilyar na himig ng gitara ang umabot sa kanilang pandinig. Isang malumanay na melodiya, may halong lungkot, ngunit puno ng pag-asa. Sinundan ni Mia ang tunog. Dinala siya nito sa isang bukas na kubo kung saan may isang grupo ng mga batang kalye, base sa kanilang mga suot na nakapalibot sa isang lalaki. Ang lalaking nagtuturo sa kanila kung paano ilagay ang kanilang mga daliri sa gitara. Ang lalaking payat ang pangangatawan, medyo umitim ang balat dahil sa araw, at may ngiting simple ngunit totoo. Si Adrian. Huminto ang pagtibok ng puso ni Mia. Hindi siya napansin ni Adrian. Masyado itong abala sa pagturo sa isang batang nahihirapan sa isang chord. Ang pasensya sa kanyang boses, ang gaan ng kanyang mga kamay habang ginagabayan ang daliri ng bata. Ito ay isang Adrian na hindi pa niya nakikita kailanman. Nang matapos ang kanta, nagpalakpakan ang mga bata at sa pag-angat ng ulo ni Adrian, nagtama ang kanilang mga mata. Ang gitara ay halos mahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng isang halo ng gulat, hiya, at isang damdaming hindi maipaliwanag. Tumayo siya, ngunit hindi gumalaw palapit. Ganoon din si Mia. Nanatili lang silang nakatayo roon. Ilang metro ang pagitan, habang ang mga bata at ang hangin mula sa dagat ang tanging saksi. Si Doña Remedios, na sumunod pala sa kanya, ay ngumiti lang ng bahagya. Hahayaan ko muna kayong mag-usap, sabi nito at marahang umalis. Dahan-dahang naglakad si Mia palapit. Si Adrian naman ay parang gustong mapaatras, ngunit pinigilan ang sarili. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay medyo paos. Foundation work, simpleng sagot ni Mia. Ikaw? Tumutulong lang, sabi niya. Itinuro ang mga bata gamit ang kanyang ulo. Nakatira ako dito ngayon. Nagtuturo ng musika kapalit ng pagkain at tirahan. Isang simpleng buhay, malayong malayo sa kinagisnan niya. Naglakad sila papunta sa dalampasigan, ang kanilang mga paa ay lumulubog sa buhangin. Matagal silang hindi nagsalita. Pinapakinggan lang ang alon. Magaling na si Leo? Basag ni Adrian sa katahimikan. Oo, sagot ni Mia. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Malakas na siya. Nangangarap na maging isang mananayaw tulad ko. Tumango si Adrian. Masaya akong marinig yan. Muli silang natahimik. Adrian, nagsalita si Mia. Yung text mo. 6 na buwan na ang nakalipas. Tumingin ito sa kanya. Araw-araw. Gusto kong mag-text ulit. Araw-araw gusto kong tumawag, pero pinigilan ko ang sarili ko. Bakit? Huminga siya ng malalim. Ang tingin ay nasa malayong abot tanaw. Dahil ang paghingi ng tawad ay madali lang, Mia. Ang mahirap ay ang patunayan na karapat-dapat ka sa kapatawarang yon. At alam kong hindi pa ako karapat-dapat. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Sabi niya, ngayon ay nakatingin na ng diretso sa kanyang mga mata. At nakita ni Mia ang bigat ng bawat salitang binibitawan niya. Pero sana, balang araw, mapatawad ko ang sarili ko. Ang sinseridad sa kanyang boses, ang kababaang loob na wala roon dati,
Ang kalungkutang dala ng pagsisisi, lahat ng yun ay tumagos sa puso ni Mia. Ang galit na dati niyang naramdaman ay matagal nang nawala. Ang sakit ay naghilom na. Ang natira na lang ay isang alaala ng isang masakit na kabanata na nagdala sa kanya kung nasaan siya ngayon. Napagtanto niya na ang Adrian sa harap niya ay hindi na ang Adrian ng mansyon. Ito ay isang bagong tao na binuo muli mula sa mga piraso ng kanyang pagkakamali. Ngumiti si Mia, isang ngiting totoo, payapa, at walang paghuhusga. Inilahad niya ang kanyang kamay. Nagulat si Adrian. Tumingin siya mula sa kamay ni Mia patungo sa kanyang mukha. Naguguluhan. "Simulan natin ulit," sabi ni Mia. Ang kanyang boses ay malinaw na parang simoy ng dagat. Walang nakaraan, walang Montero, walang katulong. "Ako si Mia." Nakatitig lang si Adrian sa nakalahad na kamay. Ang simpleng gesture na yon ay mas mabigat pa kaysa sa anumang yaman na nawala sa kanya. Ito ay isang alok ng biyaya. Isang pangalawang pagkakataon na hindi niya inaasahang matatanggap. Dahan-dahan na para bang natatakot na baka isa lang itong panaginip, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang magaspang na palad na may mga kalyo na ngayon mula sa pagtatrabaho ay dumampi sa malambot na kamay ni Mia. Isang ngiti, isang tunay, nag-aalangan, ngunit puno ng pasasalamat ng ngiti. Ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi, na nagbigay liwanag sa kanyang mukhang pinatatag ng panahon. "Adrian," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang kanilang mga kamay ay nanatiling magkahawak. Hindi ito ang nag-aapoy na tensyon ng kanilang unang sayaw, kundi isang tahimik na init ng isang bagong simula. Sa di kalayuan, ang araw ay nagsimula. Nang lumubog, ipinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at lila. Ang sayaw ng apoy at kahihiyan ay tapos na. Sa paglubog ng araw, isang bagong sayaw ang nagsisimula. Isang sayaw ng pag-asa.